Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 16, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. Dahil sa kanilang POGO investigation, Senators Sherwin Gatchalian at Riza Ontiveros nakatanggap na ng banta sa buhay. Pasay Police nagkasana ng investigasyon sa death threats. I'm willing to work with anyone ako eh. Hindi naman to political position, di ba? Ilang araw bago ang pag-upo ni Senator Sonny Angara bilang bagong Education Secretary, ilang opisyal ng DepEd nagbitiw na. May permit man o wala, mga progresibong grupo, all systems go na sa ikinakasang protesta kontra SONA ng Pangulo. Sanggatutak na uncertified at substandard na mga appliances nasabat ng DTI. Donald Trump nagpakita na ilang araw matapos ang pagtatangka sa kanyang buhay. Ohio Senator J.D. Vance inanunsyo bilang kanyang vice presidential running mate. At sa balitang showbiz, Beanie goes to LA. Nation's girl group magper-perform sa K-pop music convention sa US. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Iniimbestigahan na ng Pasay City Police Station ang umano'y mga death threat na natatanggap ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Riza Ontiveros kaugnay sa kanilang illegal POGO investigation. Ayon kay Pasay City Police Station Chief Police Colonel Samuel Pabonita, pasado alas 4 ng hapon nang matanggap ng Pasay City Police Substation 1 ang sumbong na isinumite ni Gatchalian laban sa isang vlogger na kung tawagin ay si Pinas Insider. Ayon sa staff ng senador, ang naturang uploader ang nagpapakalat umano ng video online. Laman din nito ang pagbabanta sa seguridad kay Senator Riza Ontiveros. May 10 milyong piso anya na bayad sa pagpapaligpit sa dalawang senador. Wala pang tugon si Ontiveros mula sa pagbabanta. Vlogger na nabanggit, so we are trying our best na makontak yung vlogger na yun. Makuha din natin yung site ng vlogger na yun. So magkakanta kami ng investigation. Libreng pagkain, libreng aircon at magdamag na security at medical team. Ganyan ang magiging pa-welcome ng Senado sa kanilang inihahandang detention facility para sa kontrobersyal na alkaldeng si Alice Guo at kanyang pamilya. Dagdag ng Office of the Sergeant at Arms, may ilang kalayaan din ang mga i-detain sa loob ng Senado. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ready na ang detention facility sa loob ng Senado na tutuluyan ng pinaghahanap ngayong si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sakaling sumuko na ito o kaya ay mahainan ng arrest warrant. Kung sakali makakasama dito ni Mayor Alice ang tunay niyang ina na si Wen Yilin at babaeng kapatid na si Sheila Guo na pinaaresto rin ng Senado. Sa hiwalay na silid naman ang mga lalaking miyembro ng pamilya. Nandito po tayo ngayon sa loob ng detention facility para kay Mayor Alice Guo at sa kanyang pamilya. Ayon sa OSAA, magiging komportable ang kanilang lagay dito sa loob dahil number 1, merong maayos na palikuran. May 6 na malalambot na kama, may water dispenser pag sila ay nauuhaw. Merong lamesa at may libreng pagkain 3 beses sa loob ng isang araw. At may aircon para sa buong pamilya. Can assure her security 24/7. I've done it before. I was a commander before, and I assured the people within my area of responsibility that they are safe. Paglilinaw ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA, pansamantala lang dito ang detainees habang gumugulong ang investigasyon ng mataas na kapulungan ukol sa illegal na pogo.
No, this is na kulungan. This is only detention. Eh kung kulungan, ano yan nakarehas yan. May ilang kalayaan at pribilehiyo rin para sa detainees, tulad na lang ng medical team na nakaantabay sakaling may emergency at alinsunod sa guidelines, pinapayagan silang magdala ng sariling pagkain. Pwede ring bumisita ang kanilang mga abogado at kaanak mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at papayagan rin ang morning break sa labas ng pasilidad, kaakibat ng mahigpit na seguridad ng katabing Philippine National Police Senate Security Unit. Gayunpaman, mahigpit na ipagbabawal ang paggamit ng smartphone. Guidelines namin is wala silang gadgets except using our own cellphone. Ngayong ready na ang kwarto ng mga guo sa Senado, hamon ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian kina Mayor Alice. Mag-surrender na siya voluntarily dahil hindi siya hindi siya pwede kumain ng restaurants. No? Dahil kung makita siya, dadamputin siya. Sa huli, ayon kay Gatchalian, sumipot man o hindi ang pamilya ni Go sa sunod na ikakasang Senate inquiry, magpapatuloy ang investigasyon hinggil sa Pogo na sesentro naman sa money laundering. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Tuloy na tuloy daw at walang makapipigil sa rally na isinasagawa o isasagawa ng mga progresibong grupo sa araw ng SONA ng Pangulo sa Lunes. Mabigyan man daw sila ng permit o hindi. Ito raw kasi ang tunay na estado at kalagayan ng sambayanang Pilipino na kailangang malaman ng taong bayan. Tila boxing naman ni na PBBM at VP Sara Duterte ang peg ng FEG na gagamitin sa protesta. May balitang A to Z si Kim Salinas. Alam niyo, with or without a permit, we have the right to stage a peaceful protest at hindi dapat ito pakialaman, panghimasukan ng mga kapulisan. Yan ang naging matapang na pahayag ng grupong bayan para sa isasagawang protesta kasabay ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Bagamat nagkaroon na ng dialogo, wala pa rin daw kasing inilalabas na aprobadong permit ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. We're expecting several thousands, wala pa tayong pirming bilang, pero sa tindi nga ng mga problemang kinakaharap ngayon, tiyak natin na marami din po ang interesadong dumalo at magpahayag ng totoong kalagayan ng kanilang mga sektor. Balak nila magmarcha sa Commonwealth Avenue hanggang St. Peter Church para sa kanilang programa. Giit pa ng grupo, hindi po pulis ang dapat nagdidikta sa mayor, hindi po pulis ang nag-i-issue ng permit, hindi po sila ang binigyan ng otoridad. kung all systems go na nga ang Kamara sa paghahanda para sa SONA, puspusan din ang preparasyon nila. Isang effigy na 10 feet, dalawang figura na 10 feet in height, tapos merong silang action, moving action na para nagsusuntukan na motion. Yun yung ating magiging effigy ngayong taon. Ano? Ito yung gusto nating ipakita na kumbaga hindi na may tago yung kanilang hidwaan at meron na silang mga verbal na na kumbaga tunggalian. Ibibida rin daw nila ang isang malaking bola na may mapa ng Pilipinas dahil tila binobola lang tayo ng mga namumuno sa bansa. Samantala, may paunang hatol naman na ang taong bayan kung umiigi ba ang buhay nila o hindi. Parang hindi. Kasi wala pa nakikita ang pagbabago. Puro ganun pa rin. Mataas ang bilhin, mataas ang gasolina, parang hindi kayang pigilan. Kung anong ginawa noon ni Duterte, inulit lang niya. Ex nga si Marcos, ex siya. Kaya ilang araw bago ang SONA, ang tanong ng lipunan, may nagbago nga ba? Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Handa raw makatrabaho ng papasok na kalihim ng Department of Education na si Sonny Angara ang kahit sino para raw sa ikauunlad ng sektor ng edukasyon sa bansa. Sa kanyang pahayag, walang pamumulitika sa pakikipagtrabaho sa iba. Ito'y kabuntot naman ng pagbibitiw ng 5 matataas na opisyal ng kagawaran ilang araw lang bago ang formal niyang pag-upo sa DepEd. Nakipagpulong na rin daw si Angara sa matataas na opisyal ng Department of Education bago pa man ang turnover na gaganapin sa Huwebes. Iginigit din ng senador na malaking hamon sa kanya ang pagiging kalihim dahil kasabay ng kanyang pag-upo ay ang pagbubukas ng klase sa July 29.
Ako willing to work with anyone ako eh. Hindi naman to political position, di ba? So gusto natin, yung pag-appoint sa atin, gitnang-gitna ng taon, pasukan na, budget season na. So dapat ready tayo yung mag-a-adjust, hindi sila. Pabor sa total POGO ban ang halos 90% ng mga ahensya ng gobyernong present sa pagdinig ng Ways and Means Joint Session with Public Order and Dangerous Drugs ng Senado. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, pabor ang Department of Finance, National Security Council, Bureau of Immigration at maging Philippine Amusement and Gaming Corporation na tuluyan ng tanggalin ang mga POGO sa bansa. Binigyang diin ni Finance Assistant Secretary Carlo Fermin na walang benepisyo ang operasyon ng iligal na POGO sa Pilipinas. Bagay na sinigundahan naman ni Gatchalian dahil anyay kriminalidad lang ang dulot nito na nakaapekto sa marami. Pinaka-importanteng comment ay yung galing sa DOF, no? Dahil sa kanilang study, walang benefit na lumalabas o walang benefit ang binibigay ang POGO sa ating ekonomiya. Nagsagawa umano ng intrusive patrol o mapanghimasok na pagpapatrolya ang isang Coast Guard vessel ng China malapit sa isla ng Mindoro. Ayon sa Philippine Navy, may layo lamang na 60 nautical miles mula sa Lubang Island sa probinsya ng Mindoro. Dagdag ng ahensya, niradyohan at minonitor nila ang galaw ng barko pero wala umano silang natanggap na sagot. Samantala, nakaalis naman na raw ng Escoda Shoal malapit sa Palawan at wala na sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang malaking barko ng China na binansagang The Monster. The Philippine Navy monitors the expanse of our EEZ. We were aware of the presence of the Chinese Coast Guard vessel that transited 60 nautical miles west of mainland Luzon. Ginawaran ng ranggong Vice Admiral of the Philippine Coast Guard Auxiliary si Unang Ginang Liza Araneta Marcos sa ginanap na seremonya sa BRP Gabriela Silang ngayong Martes. Ayon sa First Lady, sumali raw siya sa PCG para magbigay inspirasyon sa mga miyembro ng organisasyon habang ginagampanan ang kanilang tungkuling pangalagaan ng soberanya ng bansa. Iginawad ang 3-star rank kay Marcos dahil umano sa kanyang dedikasyon sa pagsiservisyo at pagmamahal sa bayan gaya ng pagkikisa sa rehabilitasyon ng Pasig River. Umasa naman ang PCG na sa tulong ni Marcos, mas mapalalakas pa nila ang kanilang reinforcement sa kanilang mga programa. Abangan sa ating pagbabalik, Maharlika Investment Corporation. Umaasang maaprubahan ang Investment and Risk Management Framework ngayong linggo. At sangkatutak na uncertified at substandard na mga appliances kinumpis ka ng DTI. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik agad ang balita A to Z. Abiso sa ating mga ka-A to Z na mahilig mamili ng household appliances. Maging mapagmatsyag sa pagpili at siguruhing may safety markings ang produkto. Sa tatlong magkakahiwalay na operasyon kasi ng Department of Trade and Industry, nasabat ang sangkatutak na uncertified at substandard items na lagpas 25 million pesos ang halaga. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa unang tingin, mukhang dekalidad ang appliances na ito gaya ng blender, induction cooker, steamer at iba pa. Pero kung inspeksyonin ng malapitan, hindi maayos ang label ng mga produkto at walang safety markings. Ang nakaimprenta sa mga karton, walang English translation. So definitely ito, contraband, illegal. Sa foreign language po nakasulat yung package at yung produkto. Violation din po yun, dapat nasa English or Filipino po language. Translated man lang sana. Ayon sa DTI, kabilang ito sa libo-libong units ng uncertified home appliance na nasabat ng Task Force Kalasag sa Tansa Cavite nitong Lunes. Paliwanag ng ahensya, lubhang delikado ang uncertified appliances. Na huwag silang panadala dahil mura. Ang nakataya naman dito ay yung kapakanan nila, no? Yung buhay nila.
kung magkakaroon ng disgrasya, mukha nung nangyaring sunog na isang appliance na most likely uncertified. Bukod sa warehouse at sa Cavite, nauna nang sinalaki ng task force ang iba pang warehouse ng uncertified products sa Valenzuela City noong June 26 at Plaridel, Bulacan nitong July 3. Ang pwedeng advice natin sa mga consumers, pumunta kayo doon sa mga dekalidad at may kilalang pangalan siguro. Kasi kung kapag ang binibilhan nyo nickname lang yung seller, medyo alam nyo na may problema, malamang walang warranty yan, hindi nyo makahabol pagdating sa inyo. Tututukan din ng DTI ang iba't ibang online selling platforms. Ang approach na pinaplano ko is really place the burden on the e-commerce platform, on the e-marketplaces. Kasama sa mga plano ipatupad ay ang paggamit ng tama, maayos at malinaw na litrato ng produkto sa online platforms. Para magkaroon ng basis yung mga consumers in judging if the product is legitimate. Otherwise, there's no way, delete nung picture, hindi mo mabasa yung label. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung may kaugnayan ng 3 ni-raid na warehouses ng uncertified products. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Customs para masawata ang pagpasok ng mga substandard products mula sa ibang bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinangunahan ni MMDA Chairman Romando Artes kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan ang groundbreaking ceremony ng bagong Annex Building at Communications and Command Center ng Metropolitan Manila Development Authority sa Pasig City. Ayon kay Artes, gagamitin ito para mas mapagsilbihan pa ang publiko. Plano pa nilang magtayo ng 5 pang palapag na gagamitin naman sa mga pagsasanay, seminar at emergency evacuation center sa panahon ng kalamidad. Present din sa seremonya sina Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro at Sonny Angara. Samantala, nagkakahalagang 400 million pesos ang naturang annex building na mula mismo sa pondo ng ahensya. Umaasa ang Maharlika Investment Corporation na maaaprubahan na ngayong linggo ang Investment and Risk Management Framework. Ayon kay Maharlika Investment President and Chief Executive Officer Rafael Consing Jr., target na magkaroon muna ng domestic investment hanggang sa magkaroon ng surplus sa asset na siyang gagamitin naman para makapag-invest sa labas ng bansa. Samantala, prioridad ng Maharlika Investment na mapalago ang renewable energy sa bansa, maging ang internet connectivity at road development para mapakinabangan ng publiko. Sa ngayon, naabot na sa 75 billion pesos ang pooled fund mula sa Land Bank of the Philippines at ng Development Bank of the Philippines. Target, simulan ng investment operations bago matapos ang taon. Habang bata po yung MIF, lahat ng mga investment dito po sa Pilipinas, pagka kumikita na po yung kumpanya at meron na po tayong mga excess at saka na po natin pwede yan ilabas sa Pilipinas. Tinawag ng koalisyong Makabayan na weaponization of law ang hatol na 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong ng Tagum Regional Trial Court kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo at iba pa. Ayon sa grupo, ginagamit umano ng mga nasa pwesto ang batas laban sa mga individual na lumalaban umano sa administrasyon. Hindi rin daw totoo na lahat ng tunay na nagkakasala sa batas ay nananagot dahil pumapabor lang umano ang sistema ng hustisya ng Pilipinas sa mga may matataas na pwesto. Patuloy namang susuportahan ng Makabayan ang pagtakbo ni Castro sa Senado sa 2025 midterm polls. This case, in fact, proves that certain powerful individuals are above the law. Katulad ni Duterte, katulad ni Kibuloy, katulad ni Anyo, at lahat ng responsable sa pagpatay ng mga guro sa local schools. Lahat ng responsable sa AJK. Mga
A to Z, ihanda ang sarili sa masamang panahon. Patuloy po na magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong linggo. Dahil po yan sa habagat at namataang low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao. Alas 3 ng hapon ng Martes, huling namataan ng LPA may layong 255 kilometers silangan ng Surigao City na siyang nagpapaulan naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Habang sanhi naman ng habagat ang mga pag-uulan sa western section ng bansa. Abiso ng Pag-asa, maaaring maging ganap na bagyo ang LPA sa susunod na 24 oras at inaasahang kikilos pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. Sakaling maging bagyo, ito ay tatawaging Bagyong Butchoy. Patuloy namang minomonitor ang galaw ng LPA. Nabiktima ng ransomware attack ang mga electronic system ng Department of Migrant Workers. Humingi naman ng paumanhin ng ahensya sa lahat ng naabala sa mga naantalang serbisyo. Agad namang nagsagawa ng preemptive measures ang DMW para protektahan ang mga impormasyon ng mga overseas Filipino workers. Samantala, mula sa 200, umakyat na sa 1,200 ang bilang ng mga natuklasang pekeng Pilipino o mga dayuhang nakabili ng Philippine Birth Certificate sa pamamagitan ng late registration sa Davao del Sur mula 2016. Pinaniniwala ang pawang mga Chinese nationals ang mga ito at inaalam na rin ng NBI kung bakit mayroon silang criminal records. Nagpakita na si ex-US President Donald Trump sa kanyang mga kapartido ilang araw lang matapos ang pagtatangka sa kanyang buhay. Dumalo si Trump sa Republican Party Convention sa Milwaukee na may bandage sa kanyang tenga na dinaplisan ng bala ng gunman sa isang rally noong July 13. Inanunsyo ni Trump na ang kanyang vice presidential running mate ay si Ohio Senator J.D. Vance. Sa pagkilatis ng ilang media outlets, dating kritikal si Vance sa mga aksyon ni Trump, kabilang na ang kinasasangkutang kaso ng sexual assault. Pero kalaunay naging taga-suporta rin ng dating Pangulo. Isinapormal na ng Republican Party ang pagtatalaga kay Trump bilang kandidato sa presidential elections sa Nobyembre. Nangunguna sa PBA Rookie Draft 2024 Season 49 ang tinaguriang big man at ex-De La Salle player mula sa Mabalacat, Pampanga na si Justin Baltazar. Siya ang napili ng Converge Fiber Extras bilang top overall pick class of 2024. Si Baltazar ang pinakamalaking blue chip prospect sa draft para sa taong ito. Matapos magpakitang gilas sa Japan B-League at Maharlika Pilipinas Basketball League. Pumangalawa naman sa overall draft pick si Cedric Bearfield para sa kupunan ng Blackwater Bossing. Samantala, pasok rin para sa Barangay Ginebra San Miguel si RJ Abarientos. Siya ang ikalawang Abarientos na isa sa ilalim sa coaching ni Coach Tim Cone, kasunod ng kanyang tito na si Johnny Abarientos. Sobrang excited ako ngayon sa bagong team na Converge. And bibigay ko lang yung role ko as a big man. And then, yun, sobrang excited ako ngayon. Susunod, di na talaga paaawat Nations Girl Group na BINI magpa-perform sa K-pop Music Convention sa Amerika. At opisyal na trailer ng Unhappy For You ng Josh Lia ipinasilip na. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nations Girl Group na BINI goes to LA. Yan na nga ang di maaawat na kasikatan ng grupo dahil magpe-perform sila sa K-pop Music Convention sa US. At official trailer ng comeback movie ni na Joshua Garcia at Julia Barreto ipinasilip na ng Star Cinema. Ang lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Matapos ang sunod-sunod na successful concert ng Nations Girl Group na BINI, may panibagong ingay at kasaysayan na naman na gagawin ang grupo sa mundo ng musika.
Nakatakdang mag-perform ang grupo sa K-pop Music Convention sa Los Angeles Convention Center at Gilbert Lindsay Plaza sa USA sa darating na July 27. Ibinahagi yan mismo sa official X post ng BINI at KCON USA. Sila ang kauna-unahang Pinoy pop group na mag-perform sa KCON. Matatanda ang nag-trending lang kamakailan ang latest music video nila na Cherry on Top matapos umani agad ng milyong-milyong views sa YouTube. Ang KCON ang isa sa pinakamalaking K-pop festival na inorganisa ng Korean production and distribution company na CJ E&M. Kasi napatawad naman na kita. Ang mature mo na. Wala siyang karapatan maging masaya. Samantala, ready na ba kayong maiyak at masaktan sa inaabangang mga eksena sa comeback movie ni na Joshua Garcia at Julia Barreto? Yan ang Unhappy for You, isang romance drama film sa direksyon ni Petersen Vargas. Opisyal na ngang inilabas ng Star Cinema ang official trailer ng pagsasama ng dating magkasintahan. I'm getting married. Ikaw daw yung alak na yan. Zainab ang pangalan yan. Masarap yan. Pero hindi mo namamalayan, tatamaan ka na dyan. Traidor yan eh. Maitatama pa ba ang timpla kung babalikan ang tamis at pait ng alaala? We were together for 4 years. Hinayaan kong baguhin niya ako. Yung buhay ko. Just too much. I don't wanna go back. Mapapanood na sa mga sinihan ng Unhappy for You sa darating na August 14. Zay, please. Ancho. Dito ako, oh. Harapin natin to. Panindigan naman natin to. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, talaga nga naman uso sa magkapatid ang mag-asaran at magkapikunan. Pero ang dalawang chikiting na ito, abay tila nagkakakulitan lang. Ang cute na video na trending ngayon, panoorin. Nakipisil lang. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating presidente ng US na si Jimmy Carter. Ang sabi niya, hindi banta ang kamatayan, hindi rin ito napipigilan. Pero tsak niya ang buhay na walang hanggan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula. Kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!